Magandang hapon sa ating lahat. Yung mga gustong magtanong, nakaready tayo sa mga katanungan para sa ating bayan. Kung sino man ang mauna, mag-ano lang kayo kung sino. Sinong magtanong? Sige, ako na. Okay. Sir Olivar, pag manalo ka po as senator sa Pilipinas, ano ang unang batas ang isusulong mo para sa mahihirap nating mga kababayan? Ang unang batas ay integrated land development of all barangays in the Philippines to upgrade agriculture, forestry, fisheries, and productivity. Tanong mo kayo. Sige po, next. Next po. Sino pa Next po, magtatanong? yung anong gusto ninyong itanong pa? Pangalawang tanong po, sir. Ano ang masasabi mo sa sex education po ngayon na pinag-usapan sa social media po? Sa palagay ko, hindi dapat. Kasi tinuturuan lang natin yung mga bata sa hindi magandang kahinatnan. Sa huling katanungan ko po, Sir Olivar, marami sa Mindanao, sa area natin, sa mga malayo sa mga city, maraming mga kabataan ang nare-recruit ng mga NPA. Ano ang possible na solusyon o kung magiging senador ka man, ano ang mga pangunahing hakbang na gagawin mo para at least malisin yung mga recruitment ng mga kabataan? Una, dapat talaga mga kabataan, maalagaan, magampanan ang tungkulin bilang magulang. Number one, yung pag-aaral ay dapat gustusan ng gobyerno, magiging free sila sa pag-aaral. At yung mga malalayo naman, mga bahay malalayo sa paralan, dapat magkaroon ng shelter. Mayroon na tayong programa yan. Hindi lang para sa mga bata, kung hindi kasama na dyan yung mga teacher na kung saan tayo maglagay ng shelter, andun yung teacher para mabantayan nila yung mga bata na kung saan kanilang mga estudyante. At mapangaralan ng gusto na para hindi marirecruit. At yan naman, hindi yan marirecruit sa kasamaan kung siya ay nagampanan ng kanya-kanyang tungkulin bilang magulang. Kasi ang mga bata kasi kaya nare-recruit, napabayaan ng mga magulang, napabayaan sa paaralan, hindi nakapag-aral ng gusto, kaya sila napapunta doon sa napariwara. Dahil dahil sa kahirapan, hindi nakapag-aral, magkapag-aral man sila, putol-putol, walang pangbayad sa tuition fee. Ngayon, ipagmalaki natin na makapag-exam na kahit na hindi pa nakapagbayad, hindi dapat. Dahil kung tutusin natin, ang Republika ng Pilipinas, dapat magiging libre ang pag-aaral ng mga bata. Hindi dapat ang mga bata pinapabayaan sa lansangan. Na kung saan ngayon nakikita natin mga bata nandyan natutulog lang sa ilalim ng tulay, sa ilalim ng puno ng kahoy. Nasaan ba ang gobyerno natin na dapat mangangalaga sa kapakanan ng mga bata? Kasi ang mga bata, siya po yung haligi ng ating bansa pagdating ng panahon. Malay natin, pagdating ng araw, isa doon sa batang ngayon na pinabayaan at siya nakapagtapos dahil sa pagtulong ng ating mamamayan. Siya po baka magiging susi ng ating kahirapan at balang araw, kagaya sa akin, hindi ako nakapagtapos sa pag-aral, nangarap mapunta doon sa mataas na posisyon sa gobyerno bilang isang senador, bilang isang mambabatas na dapat gampanan o maging modelo sa ating mamamayan. Mambabatas na hindi marunong tumalikod sa kadapat niyang gampanan. Unang-una, dapat ang isang senador huwaran sa lahat ng Pilipino na hindi magiging kurap. At mayroon tayong panukala niyan na yung sweldo natin kung tayo may halal, yan ay ibuhos natin sa agrikultura para maibsan ang kahirapan ng ating mamamayan. Follow up po. Sang-ayon po ba kayo sa ROTC na ibalik po? Yes po, dapat maibalik ang ROTC kasi yan po ay magagamit sa kanya-kanyang sarili. Una, yung disiplina. Kailangan natin ang disiplina sa bawat isa dahil ngayon, makita mo wala na pong disiplina ang mga bata ngayon, lalo na itong mga estudyante,
na kung saan lumalaban ako sa magulang. Bakit? Dahil po sa kawalaan ng disiplina, dahil kunting kibot, ang teacher natin ay hindi na makapagdisiplina sa ating mga bata dahil tayong magulang, isa rin po sa nagpasimuno na hindi madisiplina. Dapat ang magulang kung nidisiplina yung mga anak nila sa eskwelahan, dapat po yan ay hindi po natin ito-tolerate kung ang mga anak natin ay may kasalanan. Kaya dapat ang orthodoxy maibalik. Kaya po ay disiplina sa sarili para rin po yan sa kapakanan ng bata. Maraming pong salamat. Question po regarding sa agrikultura at seguridad sa pagkain. Ano ang gagawin mo upang matulungan ang mga magsasaka at mapababa ang presyo ng bigas? Mayroon na po tayo na pag-isipan yan. Actually, hindi man sa pag-upo natin, hindi man sa buwan na yon ay matugunan ng lahat. Pero tayo po ay namimili noong mga barangay na maluwag ang sakahan at mayroon po dyan ng mga nakatiwangwang, isa-isahin po natin yung puntahan. Kaya po ang sweldo bilang senador ay ibubuhos natin sa agrikultura. Ano bang dapat gawin? Ang isang magsasaka na mayroon siyang sakahan, mayroon tayong programa na bigyan siya ng libreng binhi, bigyan siya ng libreng abono, at yung magsasaka na siyang nagsasaka dapat may import na dapat pananagutan ng bawat barangay. Subaybayan, yung isang magsasaka na nabigyan ng binhi, kailangan balikan, tingnan na itanim ba, at yun naman ay naibigay yung abono na para sa pag-abono ng kanyang sinasaka. At yung isang magsasaka na kung siya yung nagsasaka roon mula nung magtanim, bibigyan natin siya ng sweldo hanggang sa pag-ani ng kanyang sinasaka. At pagkatapos noon at mayroon na siyang naipunda na kanyang sinasaka, ang iba naman, ang bigyan naman natin ng suporta, kabilang kapitbarangay niya, nangangailangan, yun din, ang bawat magsasaka na nag-umpisa, bibigyan ng libreng abono, libreng binhi, at bukod pa dyan, para hindi mapabayaan yung kanyang sinasaka, natural, bigyan natin siya ng sweldo na sapat para maibili niya ng pagkain habang naghihintay doon sa kanyang sinasaka. Kaya yung sweldo ng senador, uulitin ko ulit, hindi man lahat yan mapagbigyan. Pero lahat yan, unti-untiin natin hanggang sa maabot natin sa 60 months na paglilingkod na bilang isang senador sa 6 na taon. Kailangan magampanan natin sa buong bansa na yung lahat ng agrikultura ay mapabangon natin. Dahil po ang solusyon kung paano natin pababain ang ating pagkain dahil lahat ng Pilipino, mayaman man o pobre, ang una talaga niyang ginagampanan at una niyang kailangan matustusan pagkain. Sa ngayon, kahit pa anong gawin natin, ang pagkain na pagkamahal, yun talaga ang mauuna natin na babadjitan. Kaya kailangan paramihin ang pagkain, kapag yan ay bumaba, lahat magiging produktibo ang ating mga ekonomiya. Kasi kung ang magsasaka may pira, bababa sila sa patak, sasakay sa tricycle, kumain doon sa mga maliit na restaurant, lahat yan ay kumita. Kaya ang ating ekonomiya, sakali, yan ang solusyon para bumangon ang ekonomiya ng ating bansa. Paano mo masisigurong hindi puro imported na produkto ang lumalakas sa merkado habang tinutulungan ang mga na magsasaka? Para masiguro natin na hindi imported, ulitin ko ulit, kaya kailangan ang magsasaka, kailangan mabantayan na yung binhi na ibinigay, maitanim, yung abono na ibinigay, kailangan magamit, kaya nga mayroon siyang sweldo na dapat ibigay sa kanya habang naghihintay siya noong kanyang sinasaka. At yung imported naman, baliin natin yung batas. Ripasuhin natin yung batas na kung saan siya nagpapahirap sa ating mamamayan. Siya nagpapahirap sa ating magsasaka. Dahil kung kailan ang magsasaka nag-aani, nag-harvest, mag-deliver, saka naman isasabay yung importasyon natin. Paano kikita yung mga magsasaka natin? Ang inaasahan natin, puro import na lang. Kaya hindi ko lubos maisip kung ano ang nangyayari sa ating mambabatas, kung bakit yan na napag-isipan, na puro na lang tayo umaasa sa importasyon. Hindi na natin pinangalagaan yung ating mga Pilipino.
Hindi natin napangalagaan kung anong mayroon tayo. Samantalang ang Pilipino ang ginagamit sa ibang bansa para pakinabangan ang ating katalinuhan, ang ating lakas. Bakit hindi natin dalhin ang Pilipino dito sa sariling bating bansa at dito natin pakinabangan yung katalinuhan nila at ating lakas? Huwag nating ipaubaya sa ibang bansa na ang Pilipino pakinabangan. Dapat baliktarin natin pagdating ng panahon. Dapat ang Pilipino makinabang sa sarili niyang lahi, hindi ang ibang bansa. At dapat ang ibang bansa ang pumunta dito sa atin. May tanong po ako, sir. Ano ang iyong pananaw sa war on drugs at paano ito itutuloy o babago? Ang pananaw ko sa war on drugs, dapat lang na ituloy ang war on drugs. Kasi sa ngayon, ang dami ng mga adik naglilipanan sa kalsada at isa rin ako tututok dyan. Dapat mawala ang kriminalidad sa ating bansa. Ang war on drugs, maganda sana tingnan. Ang problema lang, naabuso sa iba. Dahil yung iba na pinagkatiwalaan, dahil sila ay protektor, ang napagbintangan tuloy yung walang kasalanan. Pero ako, kung sakali, hindi ako kagaya ni Duterte na kung ano-anong iwawarning. Kung ikaw ay mahuli na namantala, kung ikaw nahuli na nangririp, sigurado, pag yun na isa batas, ang death penalty doon sa heinous crime, yung paulit-ulit na nangririp, yung paulit-ulit na drug lord, dapat lang siguro yung drug lord ang unahin natin, hindi yung biktima. Yung biktima ay dapat tulungan, pero yung mga drug lord, dapat siyang may paglalagyan. Pagkaisahan natin ang batas na yan. Kailangan ko ang suporta ng sambayan ng Pilipino kasi hindi ito biro-biro itong larangan na ito. Kung hindi, pagtulungan sa lahat ng mga Pilipino kasi tayo laging talo. Bakit ba lagi tayong talo? Di wala tayong disiplina sa sarili natin. Una, dapat nating disiplinahin sa atin muna magsimula ang pagtanggal ng korupsyon. Dahil tayo hindi bubuto sa mga hindi kilalang politiko. Dahil ang iniisip natin, kailangan bayaran ng ating boto. Putuloy natin yan para matanggal ang korupsyon. Tayo mismo ang pumutol niyan. Maglagay tayo ng kandidato na kung sakali nakita natin na siya ay epektibo, seryoso. Huwag tayo maglagay ng kandidato na huwad. Huwag tayo maglagay ng kandidatong tulisan. Huwag tayo maglagay ng kandidato na kung saan pabalik-balik na sa Senado at Kongreso. Puro pangako na itong gagawin sa inyo. Pero hanggang ngayon, wala kayong asenso. Bakit? Ginagamit ang mahihirap para pagsamantalaan, para magpayaman sa kaban ng bayan. Binupulo ang pulsa. Ano nangyari ngayon? Nilalabag ng konstitusyon. Dapat ang isang mambabatas, tumungtong tayo sa konstitusyon na dapat wala tayong malabag. Ang kanya-kanya ay bawat Pilipino may kanya-kanyang karapatan. Marami pong salamat. Karagdagang tanong po, sang-ayon ka po ba sa paliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos na walang mga blankong budget doon sa pinirmahan niyang budget for 2025? Naniwala ako na may blanco kasi hindi yan siguro maipapile sa Korte Suprema kung yan ay may tamang proseso na pinagdaanan. Sa palagay ko, kaya sigurado ako na may anomalya. Bakit? Doon pa lang sa insertion program, mali na po yun. Labag po sa konstitusyon na mayroon kang budget na wala namang programa kahit saan natin tingnan yan. Pangalawa, bakit po nagkaroon tayong maraming, hindi ko na maintindihan kung anong pangalan pa doon sa ayuda kuno na sa pag-iikot ko sa buong bansa. Ano ba ang dapat ayudahan ng AKAP? Ano ba ang dapat ayudahan ng AIC? Ano ba ang dapat ayudahan ng Corpes? Kasi sa panahon ngayon, kung alin yung mga matatanda na konti na lang ang panahon na hinihintay, kukunin na ni Lord, nawala, natanggalan ng Corpes, nawala ang AKAP. Kanino pala yan ibibigay? Tanong ko sa kanila, kung matino sila,
Kung matino sila dyan, sa GAA, bakit mayroong blanco? At malaman natin yan kung anong gawin sa Korte Suprema. Idagdag ko na rin yung sinasabi nila. Mayroon akong narinig kanina sa balita na dapat lang daw ang Korte Suprema makikilahok doon sa budget ng 2025. Mali po yun. Hindi po ako abogado. Pero sa tingin ko, mali. Ang Korte Suprema ay hindi po makikialam sa budget. Kung hindi ang pakikialaman sa Korte Suprema, kung ikaw ay may nilabag sa konstitusyon, sigurado yon magkaroon ng PRO. Pero sa tingin ko, may nilabag sa konstitusyon. Dahil yung insertion program, wala po yan sa konstitusyon. Maraming salamat. Paano mo susuportahan ang modernisasyon ng ating militar at pulisya nang hindi naaabuso ang kapangyarihan nila? Palagay ko, madaling suportahan. About militar, Yes. madaling suportahan yan dahil ako alam po kung ano dapat gawin. Kasi bilang member ng militar, dapat lang susuportahan. Ang tanong natin ngayon, saan ba tayo kukuha ng modernong mga kagamitan, modernong baril? Nasa ngayon, hindi na natin maintindihan kung ano ba ang kagamitan na dapat gamitin natin kung sakali magkaroon ha. Hindi ko sa sinasabi na tayo ay magkaroon ng problema. Pero kailan ba tayo maghanda? Kapag nandyan na? Dapat. Before mangyari yan, mayroon na tayong banta sa seguridad. Kailan pa ba natin sanayin ang sarili natin? Kailan pa ba tayo kumuha ng kagamitan na dapat natin magamit kung sakaling magkaroon ng digmaan? Marami tayo dito sa Pilipinas. Marami tayong magagaling na gumawa ng armas. Pero ang problema natin ngayon, ibabalik na naman natin uli, umaasa tayo sa import. Dahil umasa tayo sa import, maganda sana pakinggan yung modernization program ng Armed Forces. Pero ang problema, sa tingin ko mukhang hindi nangyayari yung pinakamaganda. Mayroon man nangyayari pero bitin. Dahil kailangan natin suportahan yan. Dahil paano pag nagkagera, anong gagawin? Kailangan natin palakasin. Mayroon tayong reservists ngayon, napakarami. Kailangan yung mga yan magkaroon ng retraining. Magkaroon tayo ng mga kagamitan na mga high-tech kagaya sa ibang bansa na hindi tayo umaasa sa kanila pagdating ng panahon na iasa lang natin sa US. Dahil sa tingin ko, pag yan ay nangyari nagkaroon ng digmaan, hindi sa oras tayo ay maripinsahan ng ibang bansa. Dahil sila, may sarili din silang bansa na dapat nilang idepensa. Ako, kung sakali, may halal. Yan dapat din tingnan at dapat repasuhin yung modernization program niyan kung magkano ba ang budget na dapat magkaroon, makabili tayo ng barko na maganda na magagamit natin na malaki. Yung Coast Guard, dapat natin yan masuportahan. Yung Navy, dapat rin natin na masuportahan. Yung Armed Forces natin, yung Army, dapat rin natin na masuportahan. Sa ngayon ba, ilan ba ang kagamitan nila? Kakaunti lang. Kung tayo nasa kabundukan, hindi makapag-responde agad. Dahil yung sapper natin, ilan na lang. Dapat titingnan sa gobyerno yan na makakuha tayo ng mga kagamitan like Chinook na magagamit natin. Last question for me. Paano mo mapoprotektahan ang gas na yaman ng Pilipinas habang sinusuportahan ng ekonomiya? Ang likas na yaman sa Pilipinas na dapat suportahan. Una, nabanggit ko na kanina, kailangan mabalik ang kultura, maibalik natin yung forestry. Una, para maprotektahan ang kalikasan, ang kahoy kasi na dapat itanim natin sa kabundukan ay dalawang klase yan. Mayroong kahoy dyan na tinatawag natin na water shield. Ano ba ang water shield? Yung dati ng mga kahoy na malalalim ang ugat, kailangan yun maibalik, maitanim
sa ating kabukiran para maprotektahan ang kalikasan. Dahil yan lang po ang gamot doon sa ating mga landslide na hindi na po magka-landslide. Kailangan natin magtanim nun. Hindi kailangan na natin yung pag-awayan yung flood control. Kasi nandyan yung flood, pero yung control wala. Bakit walang control? Landslide dito, landslide doon. Dahil yung kabundukan natin ng kalbo na, hindi pinapalitan yung mga kahoy. I was the victim of flash flood in 1991 in Ormoc City. Oh, ilan ang patay sa Ormoc City? 8,900 ang patay, binubuldoser na lang. Dahil sa mga kabundukan na kinakalbo. Pero ng panahon ni Mayor Codilla, I'm proud of Mayor Codilla, nataniman yung mga kabundukan na kung saan pinagsimulaan ng mga landslide. Ngayon ba may nakakita kababa na baha sa Ormoc? Ngayon ba mayroon pa bang landslide nakikita sa Ormoc? Wala na po. Dahil from 1991 up to now, binabantayan ang mga kabundukan para mapangalagaan ang kalikasan. Kasi may mga kahoy dyan na dapat na itanim natin para yung ating kabundukan maprotektahan na wala ng landslide at hindi na rin tayo maubusan ng tubig. Kasi sinasabi ko na nga, yung mga kahoy na malalalim ang ugat, yan po ay pag nag-uulan, siya po ang sumipsip ng tubig para yan po ay iimbak doon sa kanyang katawan. Pagdating po ng tag-init, yan po ay sinusuporta niya para ibubuga naman niya doon sa mga kailugan natin. Sir, magtatanong ako, sir. May tanong ko. Ano ang gagawin mo? Ano po yung gagawin mo upang mabawasan ang contract association at bigyan ng job security ang mga manggagawa? Madali lang po yun dahil yan po ay una nating sinusulong yung batas na yan. Dahil kung tutuusin, ang massive contractualization, matagal na po dapat yang nahinto. Pero dahil sa sabuatan, hindi ko man sa pinagbintangan ng sekretary ng DOLE, pero yan ay dapat tinitingnan ng sekretary ng DOLE. Kaya nga tayo nagtayo ng DOLE para sa security of tenure ng manggagawa. Pero anong nangyari ngayon? Pupunta kayo, ikutin ninyo mga malalaking mall. Mayroon ba silang sariling empleyado? Pag tinanong mo, kanino ka empleyado? Iba-iba po pangalan ng mga agency. Pero para po matapos yung lahat, kung tayo po ay may halal, sa tingin ko, matagal na po siguro yung 1 linggo. Tapos na pong kusapin na yan. Simple lang. Lahat sa buong Pilipinas, mayroon po dyan mga federation. At ipatawag natin ang lahat ng federation sa buong bansa. At lalo na yung Secretary of DOLE, kailangan nating ipatawag dahil yung DO 174, department order lang yan. Anytime pwede yan nating tanggalin. Sa pangamagitan sa pagkakaisa, ako, sa tingin ko, madali. Dahil ako mismo ang magsusulong, i-abolish ang DO 174 para ma-regular lahat ng manggagawa at kailangan may regular at para magkaroon siya ng security of tenure. Kasi sayang yung panahon ni Hiriralo, gumawa sila ng batas. Gumawa sila ng Republic Act 7641. I'm not a lawyer, pero yan ay na-memorize ko dahil 1 dekada na po akong union president. Kaya hindi po nila ako pwedeng maliba pagdating sa ganyan. Ang tagal na po nung batas na yon, pero pinaglaruan, hindi po alam ng publiko. Bakit? Ang karamihan natin sa ngayon, puro agency, ginapos dyan sa DO 174. Mayroon na tayong DO 40 na dapat, hindi dapat yan ang iiral. Mayroon po na tayong Articles 106 ng Labor Code. Pero ang Articles 106 ng Labor Code, alam ba ng taong bayan yan? Hindi. Dahil po ang pinaalam sa taong bayan, hindi ko alam kung ano nangyari sa DOLE natin. Ang pinalam sa taong bayan, para hindi magkapag-organize ang union, sisirain nila dahil may union, sasabihin nila mga employee, hindi po, no. Dahil po ang union ay nandyan po yan sa konstitusyon natin. Bakit po ba ang batas ay patungan natin ng department order lang? Gaano po ba yan kamay ngipin ang department order? Madali po yan tanggalin, maski si sekretary mismo. Pwede niyang i-abolish yan.
pwede niyang utusan, malinaw sa batas natin. Pag ikaw ay umabot ng 5 months and 5 days, paglagpas niyan, kung ikaw may ay hinire ng agency, obligado ang agency na i-turn over ka doon sa principal at magiging regular ka na po doon. At dapat maibigay sa inyo ang kumplitong benepisyo. Yan po ang security of tenure para hindi ka maluko. Pagdating ng panahon, mayroon po kayong makuhang retirement fee. Retirement fee. Yan po yung nakasaad sa Republic Act 7641. Na yan po, sa dami ng politikong papalit-palit, sa dami ng politiko na nandiyan dyan, hindi nila matumbok kung paano ba palayain ang mga manggagawa. Pero kung sakali, sa mandato ng mga tao, mandato ng mga pobre, kung tayo'y pahiramin sa pagtiwala nila, hindi po tayo magdalawang isip. Seryosuhin po natin yan. Pagdating natin sa Senado, kinabukasan, yun kagad ang una nating gawin. Dahil kailangan na natin sa buong bansa makalaya na sa matagal na pagkagapos itong ating manggagawa para sila magkaroon ng security of tenure at marigular sa lahat ng pinapasukan nila. Dahil ako memoryano ko sa buong bansa kung sino yung mga tiwali na employer na ang lahat ng manggagawa nila tinagtad na nila ng kontrata. Pero sa totoo lang, kahit isang sakong kontrata, hindi po valid yan. One-time contract lang. After 5 months and 5 days, obligado kang irregular yan. Ayaw sa gusto mo, kailangan mong irregular yan. At kung sakali, mayroon mang lumabag yan at inabutan, kung sakali tayong mapili, inabutan sa pag-upo natin, pananagutin natin po yung lahat. Dahil malinaw po sa batas natin, nandyan po yan sa NLRC. Kailangan ang lahat ng benepisyo na pinagsamantalan mo, ibabalik mo yan sa manggagawa. Aywan ko lang kung hindi iiyak ang employer dyan. Kung singilin natin sila sa laki ng atraso nila sa manggagawa. Kaya ako ngayon, bilang nasanib na rin sa mga employer, hindi pa ako pwedeng lumabag sa batas. At kailangan ang para sa manggagawa, ibigay mo sa manggagawa. Hindi ka ba naawa sa manggagawa, pinakinabangan mo yung katas sa lakas nila. Yumaman ka dahil sa manggagawa. Sila ba, pagsamantalaan mo ba, maging patas ka naman. Dapat ang para sa manggagawa, ibigay mo sa manggagawa. Dahil hindi aasinso ang kumpanya, hindi lalaki ang kumpanya kung ang manggagawa, wala sila sa pudir mo. Kaya dapat, pag nakinabang ka sa manggagawa, ibigay mo ang para sa kanila. Sa bagong nilabas po ngayon na nasa batas sa Kongreso, sangayon ka po ba sa dagdag sahod na 200 pesos po? Kung sa akin, pabor ako doon. Maganda sanang pakinggan yun. Pero, hindi ko sure ha kung yan ba ay pinag-aralan. Sino ba makikinabang yan? Kasi, baka naman nagdagdag tayo ng sahod, ay ang makikinabang yan yung komisyoner lang doon sa agency. Huwag naman sana natin lokohin ang taong bayan. Kung tayo nagdagdag ng sahod, baka nakalimutan nila na mayroon pa silang dapat ayusin. Sana, noong pag-upo nila, kung gusto man sana nilang dagdagan, noon pa sana. Ngayon, I'm correct yan sa sinasabing 200, hindi pa po yan pumasa. Yan po ay gusto nilang pabilisin. Yan po ay gusto nilang matapos agad, pero paano matapos? Dahil po yan ay pag pumasa sa Congress, dadaan pa po yan sa Senate. Sino ngayon na magre-repaso sa Senate? Ay sa February 11, campaign period na. Kulang na po ang senador dyan dahil yung 12 dyan baba na. Dahil campaign period na po yan, mga ngampanya na. Paano mo buuhin ang 24 senatorial? Yung ba? Para panglinglang? Yung ba? Para pampapugi? Yung ba? Para pangluko doon sa mga tao? Dahil ako sa tingin ko bilang union leader, naintindihan ko na dapat talaga magtaas ng sweldo. Pero ano ang mangyayari sa small enterprises and medium enterprises? Sa business permit pa lang napakahirap.
Sa kuryente pa lang napakamahal. Okay yan. Pabor ako doon sa 200 na idadagdag. Dahil kung tutusin, kung magdagdag lang sila ng 200, dito sa company ko siguro, yung 200 na dinagdag nila, kulang pa nga siguro yun eh. Mas mataas pa rin ako doon sa kanila. Kasi kahit saan tingnan, mukhang mababa pa rin yung gusto nilang gawin. Tingnan na lang natin kung may pasaba yan. Pero kung sa akin, ako, boto ako doon, pabor ako. Pabor ako. Wala na? Wala na po ba? O, kung wala na, tapusin na natin ito. Marami pong salamat sa vlogger ng GMA na nasa harapan po natin ngayon. Sundan na lang ninyo, tingnan na lang ninyo, abangan ninyo ang senatorial debate ng GMA. Maraming salamat.